Kabanata 4861. Ouch! Chiche! Isang sunod-sunod na masasakit na tunog ang lumitaw sa mga tainga ng lahat, at ang lumilipad na agila ay muling nagpakpak ng kanyang mga pakpak. Ang ikapitong agila sa tuktok ng antas ng bituin ay gumawa ng buong angka ng Qingmang, silang lahat ay tila naging sa kawalan ng pag-asa, inaabangan nila ito, naghihintay sila, ngunit ang resulta ay hindi kapanipaniwala sa lahat na patuloy nilang isinakripisyo ang kanilang sariling buhay, para lamang mahanap ang huling pagkakataon na mabuhay. Tanging kung aalisin nila ang sumpa ay mabubuhay ng mas mabuting buhay ang kanilang mga inapo. Sa loob ng milyon-milyong taon, hindi nila binitawan ang ganoong pagkakataon, at hindi kailanman nagpapabe, ngunit palagi silang nabigo. Ngayon ay may nagdadala sa kanila sa sinaunang lupain ng usok ng beacon na mag-isa upang mahanap ang huling bakas ng kapayapaan, kahit na sinusubukan nila ang kanilang makakaya, at hindi otres. Dahil hindi lamang nila ito ginagawa para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa kanilang mga susunod na henerasyon. Bang! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang Ashur Monkeys, at sunod-sunod na sumugod ang Ashur Monkeys. Noong panahong iyon, iisa lang ang paniniwala ng lahat sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga pinsala ay nagiging mas matindi sa bawat oras. Natalo nila ang 7 lumilipad na agila, at nagpatuloy ang pag-ikot. Sila ay nakulong dito nang walang pagkakataong makalabas. Sinundan din ni Chenlo ang angka ng Qingmang at nakipaglaban ng husto ng walang kurap. Naniniwala siya na hindi siya pababayaan ni Kuya Jiang Chen. Sinubukan nila ang kanilang makakaya at paulit-ulit na nahulog. Hindi sila sumuko, ngunit kung tutusin, napakarami nila. Ang lakas ng mga lumilipad na agila na ito ay nasa tuktok ng antas ng bituin. 1, 2, at 3 sa kanila. Sila maaaring makaalis pa, ngunit ngayon na halos lahat ng kanilang lakas ay naubos na, si Jiang Chen ay nakaupo pa rin na naka-cross-leg, hindi gumagalaw. Chief, may naiisip ka bang solusyon? Kung magpapatuloy ito, baka mapuksa tayong lahat. Panipi. Oo, hindi magiging komportable para sa atin ang makulong at mamatay dito. Kahit na mamatay tayo sa larangan ng digmaan, hindi tayo magiging kaya nating mabuhay. Handa tayong gawin ito, ngunit sa paulit-ulit na krisis na ito, walang halaga ang ating kamatayan. Hindi ko alam kung hanggang saan pa ang ating kakayanin. Ang ilang mga tao ay may mga mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, at ang ilang mga tao ay may mabigat na puso. Kung sila ay mamatay ng maluwalhati at nararapat, kung gayon walang magrereklamo tungkol sa kanila. Ngunit sila ay nakulong at namamatay dito, sa isang walang tao na lupain, isang tiwangwang na lupain ito, pag-aari, at hindi sila mamamahinga sa kapayapaan. Nagpumilit si Yeloudi, hanggat may kislap ng pag-asa, hindi siya susuko. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid niya at isa-isang bumagsak. Lahat sila ay kanyang mga tao at kanyang tribo. Ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Walang makakaunawa sa kanyang kalungkutan. Sa oras na ito, ang tanging pag-asa ay ang ninuno ni Jiang Chen, ngunit siya ay nakaupo pa rin doon na hindi gumagalaw, na nagpapahirap sa mga tao, ngunit alam ng lahat na sa ilalim ng sitwasyong ito, hindi nila magagawa, mag-iwan ng pag-asa sa Diyos. Tinitigan ni Chen Lu si Jiang Chen, ang pag-asa sa puso ng lahat ay lumiliit, kahit na hindi maabot. Si Jiang Chen ay hindi isang Diyos, at hindi siya maaaring maging makapangyarihan sa lahat. Ang mga mata ni Chen Lu ay naglalaman ng paghanga. Ang hindi niya kayang mahalin ay maaaring ang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay. Gayunpaman, kung siya ay maaaring maging katulad ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jiang Chen, living at ang mamatay na magkasama ay isang uri din ng kaginhawaan. Hindi mabilang na beses, inisip ni Chen Lu ang tungkol sa wakas sa pagitan nila ni Brother Jiang Chen. Maaaring ito ay isang masaya, o maaaring nakakalungkot, ngunit hindi niya naisip ito. Ang katapusan ng buhay ay dumating ng napakabilis, at kung sila ay makakaligtas o hindi ay depende sa kanilang kapalaran. Heto na naman, ang ikawalong lumilipad na agila, ay paulit-ulit. Ang mga mata ng mga tao ng angka ng Qingmang ay naging kulay abo at puno ng kawalan ng pag-asa. Ang mga miyembro ng angkan ay pawang namamatay, at ang eksena ay naging lubhang trahedya, na may walang katapusang panaghoy. Sa sandaling ito, pagkatapos ng hindi mabilang na mga pag-atake, nabigo si Jiang Chen na makaalis sa kaharian,
at tuluyang sumuko si Jiang Chen. Alam niyang imposible para sa kanya na sumugod palabas ng may malupit na puwersa, kaya't maaari lamang siyang pumili ng mga taktika sa pag-ikot. Golden Osmanthus, ikaw lang ang maaasahan ko. Pulong ni Jiang Chen. Ngayon ang lahat ng pag-asa niya ay nakalagay sa Golden Osmanthus. Hindi nang ahas si Jiang Chen na mag-isip-isip kung gaano kalakas ang Star Soul ng Golden Osmanthus. Gayunpaman, alam niya iyon ang gintong puno ng Osmanthus ay dapat na buhay, at ito ay isang malaking pagpapala na makuha niya ang gintong puno ng Osmanthus. Tahimik na hinawakan ng kamay ni Jiang Chen ang gintong puno ng Osmanthus, naramdaman ang marilag, nakakagulat, kalmado, at mapayapang kapaligiran sa puno ng gintong Osmanthus. Ang pakiramdam ay lubos na nakahinga si Jiang Chen. Biglang, ang puso ni Jiang Chen ay napuno ng katahimikan, na parabang siya ay nakahiwalay sa mundo. Paggala sa mga bituin at dagat, ang kanyang kaluluwa ay naging lubhang malinaw. Natural, mahinahon, walang pagnanasa o hinihingi. Hindi inakala ni Jiang Chen na ang kanyang kaluluwa ay mapapabuti ng gusto sa sandaling ito. Hindi malinaw kung ito ay sublimation, ngunit mayroong hindi mabilang na pag-aalala at emosyon sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito ay tila siya ay nahiwalay sa kanyang katawan. Maging isa sa kalikasan. Si Jiang Chen ay hindi kailanman kumilos ng ganito, dahil palagi siyang nasa kalsada, ngunit sa oras na ito, pinili niyang huminto at makinig sa gininto ang puno ng Osmanthus sa kanyang puso. Ito rin ang kanyang walang magawang galaw. Ito lang ang magagawa niya, maaari lamang niyang ilagay ang lahat ng iyong pag-asa dito. It feels so ethereal. Si Jiang Chen ay nasa isip niya. Tila nakikita niya ang buong mundo, at lahat ay hindi nakikita sa kanyang mga mata. Ngunit alam ni Jiang Chen na hindi iyon ang nakita niya, kundi ang naramdaman ni Jin Guishu. Ay relax ang iyong isip, walang laman ang iyong kaluluwa, pakiramdam ang kalikasan, at ihalo sa kalikasan. Patuloy na huminga si Jiang Chen, patuloy na nirelax ang kanyang panloob na pagkahumaling, hindi na nahuhumaling sa buhay at kamatayan, hindi na nahuhumaling sa nakaraan at sa hinaharap. Ang pakiramdam na dinala sa kanya ng gininto ang puno ng Osmanthus ay napakalakas. Naramdaman ni Jiang Chen na ang kanyang kaluluwa ay naging malinaw, at tila siya ay nasublimate na hindi kailanman. Golden Osmanthus, maaari ba akong umalis dito? Ang Nine-Curved Diamond Bridge ay sarili nitong kaharian, maaari ko bang baguhin ang lugar na ito? Si Jiang Chen ay isinama sa Golden Osmanthus gamit ang kanyang puso. Okay, gumalaw ang puso ni Jiang Chen, at sobrang init ng kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang tugon ng puno ng gintong Osmanthus. Ang gintong puno ng Osmanthus ay naghugas ng kanyang kaluluwa ng paulit-ulit, at paulit-ulit na sumanib dito. Bagamat siya hindi makamit ang perpektong pagkakaisa, nararamdaman niya ito. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng mas malalim na pakiramdam ng kanyang panloob na kaluluwa. Ang tao at kaluluwa ay mga patak lamang sa karagatan ng mga bituin. Pareho silang may sangkap, ngunit ang kaluluwa ay maaaring maglakbay sa lahat ng bagay at baguhin ang hugis ng mga bagay. Sa makatuwid, ang kaluluwa ay mas mataas kaysa sa katawan, ngunit ang kaluluwa at katawan ay kailangang-kailangan, parehong kailangang-kailangan. Ang pagsasanib ang tunay na diwa ng lahat ng bagay. Ang pagtatalik ni Jiang Chen at Jin Guishu ay hindi pa nagagawa. Nakita ni Jiang Chen ang Jiekdian Bridge, na parabang ito ay siyam na independenteng espasyo. Napakatingkad nito na parang naaabot niya ito sa kanyang mga daliri. Sa mundo ng Golden Osmanthus, maaari kang maglakbay sa mga edad at gawin ang anumang bagay. Alam ni Jiang Chen na kayang baguhin ng Golden Osmanthus tree ang lahat. Ito ay buhay, ngunit hindi ito makapagsalita. Ito ang espiritual na embryo na lumikha sa mundo at sa universo. Palagi niya itong minamaliit. Ang puso ni Jiang Chen ay hindi nag-ambala. Nakita niya ang lahat sa paligid niya. Ang Jiekdian Bridge ay tila nasa harapan niya, ngunit hindi ito ang tunay niyang nakita. Sa halip, umasa ito sa kaluluwa ng gintong Osmanthus tree upang maakit ang lahat, direksyon, kaya nakita lang ni Jiang Chen ang lahat ng ito. Ang kaluluwa ay lumilipat at tumatawid sa kaharian. Ang lahat sa paligid nito ay lubos na kalmado. Tila ito ay pinagsama sa langit at lupa, at isa sa lahat ng bagay. Walang sino man ang makakaalam kung ano ang mga pagbabago sa langit at lupa,
Ngunit si Jiang Chen ay nasa pagitan ng kaluluwa ng gintong Osmanthus tree, tingnan ang lahat. Ang pag-iisa ng siyam na kaharian ay orihinal na imposible, ngunit ito ay nakamit ni yaman ng 10 palasyo, at bawat daan patungo sa Jiekdayan Bridge ay konektado. Isa lamang ang tunay na paraan upang mabuhay, kaya kailangan niyang dumaan sa kaharian pumunta at ilayo ang lahat sa Eaglehead Bridge at makarating sa Wolfhead Bridge. Iyon ang Naihe Bridge na kinokontrol ng Chakravartin King at maaaring lampasan. Lahat ay nakasalalay sa iyo, Jingu Isho. Maraming salamat. Dahan-daang hinaplos ni Jiang Chen si Jingu Isho, na may same time na tingin sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang sinubukan ang hindi mabilang na mga pamamaraan, ngunit nabigo silang lahat sa huli. Makakaasa lamang siya, dumadaan ang mga puno ng gintong Osmanthus. Ang gintong puno ng Osmanthus ay patuloy na nag-vibrate at nagbigay ng tugon kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay tuwang-tuwa at tumango ng paulit-ulit. Let's start. Mukhang iminulat ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumayo ay ibang eksena ang kanyang nakita. Patriarch, hindi na ako makatagal. Kung makakalabas ka ng buhay, sabihin mo kay Banya na matagal ko na siyang gusto. Patriarch, alagaan mo ako ng anak ko, please. Patriarch, kami talaga, mamamatay ka na ba? Lubhang mabangis ang ekspresyon ni Yeloudi. Sa harap ng mga tanong ng mga katribo, halu-halong damdamin ang nasa puso niya. Bakit ayaw niyang lumabas at umalis sa lugar na ito ng mga multo? Ngunit sinong mag-aakala na sila ay makulong at mamamatay sa lugar na ito? Mahirap gumawa ng anuman dito, at mahirap mamatay ng walang kabuluhan. Ngayon, mayroon na lamang mahigit 60 tao ang natitira sa angkan ng Qingmang, at ang ilang mga tao ay nahulog sa isang pool ng dugo, hindi na makatagal pa. Ang ninuno ni Jiang Chen ay naging kanilang iniisip, dahil sa napakatagal na panahon. Ang ninuno ni Jiang Chen ay hindi nagpakita, ibig sabihin ay wala siyang magagawa. Malungkot na ngumiti si Chen Lu. Laging may tiyak na kapalaran sa ikot ng buhay at kamatayan. Nais niyang matustusan niya ang kanyang ama at alagaan ito sa kanyang huling mga taon. Umaasa siya na ang kanyang kamatayan ay hindi magpapalungkot sa kanila. Kapatid na Jiang Chen, mahal kita, magpakailanman. Ang muling pagkakatawang tao ng buhay at kamatayan ay magpapatuloy, ngunit hinding-hindi ako mamamatay. Pulong ni Chen Luo, alam na sa wakas ay magwawakas na ang kanyang buhay. Ang mga Panginoon ng angkan ng Qingmang naway magdusa ang lahat dito. Kung kahit si Brother Jiang Chen ay hindi kayang baguhin ang lahat ng ito, kung gayon ito ang pinakamalungkot na bagay. Maghihintay lamang silang mamatay ng tahimik. Nang makita ang mga miyembro ng klan na bumabagsak na isa-isa, hindi na nakayanan ni Yeloudi na panuurin, ngunit maaaring ito na ang kanilang huling kahihinatnan. Walang sino man ang makakapagpabago nito, tanging ang papatayin lamang ng walang katapusang ikot ng mga agila. Ngunit walang nanghinayang dahil determinado na ang kanilang pagpili. Labanan ang mga pasa sa dugo, at hinding-hindi ako lalaban hanggang sa kamatayan. Sigaw ni Yeloudi, no need to fight anymore, I'm back. Mayaman at solemn na ang boses ni Jiang Chen. Pagtingin sa Ashermon Keys na bumagsak isa-isa, nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso. Lahat sila ay nagtatagal. Napisil din sa sukdulan. Kung wala sila, marahil ay hindi ako makakasama ng gintong Osmanthus tree ng ganoon kadali. Kuya Jiang Chen, nagulat si Chen Lu. Akala niya ay hindi na niya ito makikita. Akala niya ay nakatakda siyang mamatay dito. Ang Jiang Chen sa kanilang harapan ay nagpasigla sa lahat, at ang kanilang sitwasyon ay maaaring mailabas sa wakas. Ancestor Jiang Chen, hindi ba kailangan na nating mamatay? Ancestor Jiang Chen is finally back. Ang pananabik sa puso ni Yeloudi ay hindi masabi. Inaasahan ito, umaasa na maakay sila ni Jiang Chen palabas dito. Narito na naman ang lumilipad na agila. Pulalas ng isang tao. Sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay humakbang pasulong at hamampas ng mabigat na kamao. Siya ay tumawid sa kasalukuyang lugar at direktang pinilit ang lumilipad na agila pabalik. Nadurog-durog ito at pumihit, ito sa isang lusek ng laman, putik. Ang lakas ni Jiang Chen ay ganap na bumalik sa kanyang sukdulan. Ang lakas ng kanyang suntok ay tumama sa buong blok. Nakita ng lahat ang banal na liwanag ng pag-asa na lumitaw sa kanilang mga mata. I'm sorry, huli akong nakabalik.
Napabuntong hininga si Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, walang sinisisi sa kanya. Ang daladala ni Jiang Chen ay ganap na hindi maisip sa kanila. Sundan mo ako. Tumingin si Jiang Chen kay Yeloudi, handa na ang lahat. Ancestor Jiang Chen, sabihin mo lang sa akin, hindi man lang tayo sisimangot kahit na aakyat tayo sa bundok ng mga kutsilyo at sa dagat ng apoy. Sabi ni Yeloudi, tinatapik ang kanyang dibdib. Tara, tumalon dito, sumunod ka sa akin, at tumawid sa kaharian. Hinawakan ni Jiang Chen ang mga kamay ni na Chenlo at Yeloudi. Lahat, magkahawak kamay at damahin ang kaluluwang transcendence na hatid ko sa iyo. Sundin ang puso ko at maglakbay sa buong kaharian ng magkasama. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, lahat ng mga tao ng Qingmang clan ay naghawak kamay at sumunod kay Jiang Chen patungo sa harapan, tumatawid sa rehas sa tabi nila. Sa oras na ito, tila naglalakad sila sa patag na lupa sa orihinal na madilim na kailaliman. Sa ilang sandali, tumawid si Jiang Chen sa Yingzhou Bridge at nakarating sa Langzhou Bridge. Sa oras na ito, lahat ay mukhang nalilito nang imulat nila ang kanilang mga mata, dahil tila nasa iisang tulay sila ngayon. What's going on? Bakit tayo nakatayo pa rin? May mukhang puno ng tanong. Iba ito. Ito ang Wolf Head Bridge. Tingnan mo ang mga inukit sa mga rehas ng tulay. Lahat sila ay ulo ng lobo. Sabi ni Chenlu sa malalim na boses. Napatingin ang lahat sa mga inukit na bato sa ulo ng lobo sa mga rehas ng tulay at biglang napagtanto na ito noon lamang nila napagtanto na nakatawid na talaga sila sa kaharian na ito. Ibig sabihin, ligtas na tayo. Ha. Naghiyawan ang ilang tao, at sa pagkakataong ito, nakita sa harapan nila ang isang napakalaking silhouette ni Sirius, na nagmamadaling palapit sa kanila. Nagulat ang lahat, na parabang kaharap nila ang isang mabigat na kalaban. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Chen, at ang lahat ay hindi namamalayan na umatras. Ang makalangit na lobo ay agad na lumipad patungo kay Jiang Chen, ngunit ang hindi nila mapaniwalaan ay ito ay isang anino lamang, walang anumang panganib, o kahit na anumang presyon sa lahat. Peke ba ito? Nagulat si Chenlu. Oo, ito ay dapat na isang anino lamang na sinasalamin mula sa ibang mga kaharian. Hindi ito ang tunay na Sirius. Maaari tayong magpatuloy sa pagsulong ngayon. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen, nakaramdam ng labis na pananabik sa kanyang puso, lalo na para sa mga Golden Osmanthus Tree. Kung wala ang Golden Osmanthus Tree, hindi niya maisip na maaari silang tuluyang makulong dito, kalaunan ay naging buto at malipol dito. Ngayon, sa wakas, ang mga ulap ay lumiliwanag, at may pag-asa. Let's go! Mahigpit na sumunod si Yeloudi, sinundan ang ninuno ni Jiang Chen, tumawid sa Langzhou Bridge sa harap niya, at dumiretso sa kailaliman ng Fengyan Ancient Land. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Kahit na akala niya ngayon lang siya mamamatay, ngunit hindi niya inaasahan na sa kritikal na sandali, may mahalagang papel ang gintong Osmanthus Tree. Ang gintong Osmanthus na ito. Ang puno ay ang kayamanan ng emperador. May isip na alam mo kung gaano ito kakilakilabot. Nakuha ni Jiang Chen itong gintong puno ng Osmanthus, ito ay ganap na dahil sa kapalaran. Sa pagtingin sa mga pagod na mukha ng Qingmang clan, si Jiang Chen ay tahimik na bumantong hininga, ngunit maaari lamang niyang ipagpasalamat na silang lahat ay buhay pa. Walang nakakaalam na pagkatapos makaranas ng paulit-ulit na kawalan ng pag-asa, ang mga Asher Monkey na iyon ay nakahanda na para harapin ang kamatayan, at muntik na silang matrap sa kamatayan sa huli. Ngayon ay nakatakas sila sa kamatayan. Bagamat dumaan sila sa maraming liku-liko, sa wakas ay nakalabas din sila. Ang Nine-Band Bridge ay parang isang bangungot sa kanila. Ito ay higit na nakalulungkot kaysa mamatay sa larangan ng digmaan. Ang paulit-ulit na pag-ikot, na nakulong dito, ay isang hindi maisip na pagpapahirap. Ancestor Jiang Chen, you are really a god. Oo, akala namin hindi na kami lalabas. Ha! May nakahinga ng maluwag at lumuhod kay Ancestor Jiang Chen. Kung wala si Ancestor Jiang Chen, kailangan talaga naming magpaliwanag dito. Ancestor Jiang Chen, please accept our worship. Panipi. Habang nandito si Ancestor Jiang Chen, hindi kami natatakot. Hanggat nandito ka, siguradong makukuha namin, out alive and crack the curse of our Qingmang clan.
Mayroon na silang walang kondisyon na pagtitiwala kay Jiang Chen, at alam nila na hanggat nandyan si Jiang Chen, tiyak na hindi sila malalagay sa panganib. Si Chen Luo ay puno rin ng paghanga kay Jiang Chen. Sa sandaling ito, nang muli silang magkita, ang malalim na pag-ibig ay naging mas malalim. Ako ang gagawa ng unang hakbang. Ngayong nakarating na tayo dito, maaari na lamang tayong magpatuloy sa paglalakad. Ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran at kayamanan. Hinding-hindi ko pababayaan ang lahat. Tumanggo si Jiang Chen. Tuldok. Chen Lu, pakisuyong bantayan sila, Patriarchie, at ikaw. Lahat ay malubhang nasugatan ngayon. Mas mabuting mag-ingat ka. Kung patuloy kang susunod sa akin, kakaunti ang kikitain mo, kaya manatili ka rito pansamantala. Bumaba ka at magpahinga kung saan ka naroroon, mag-isa akong lalakad sa natitirang bahagi ng daan. Seryosong sabi ni Jiang Chen. Saglit na nag-isip si Yeloudi at gustong tumanggi, ngunit alam niya na kung susundin niya ang mga ninuno ni Jiang Chen, tiyak na magiging pabigat ang mga ito. Kahit na hindi niya matutulungan si Jiang Chen at lalo lamang siyang magpapalala. Ang kanyang mga kamay ay nakatali at malamang na mas casualty. Imposible para kay Yeloudi na patuloy na sundin ang mga ninuno ni Jiang Chen dahil sa mga emosyon at dahilan. Kung ganoon, siya ay magiging masyadong ignorante. Minsan, kailangan niyang piliin na umatras ng buong tapang. Kung matutulungan nila ang mga ninuno ni Jiang Chen, siguro mas gugustuhin nilang mamatay kaysa umatras, ngunit ngayon, wala na silang pagpipilian. Ancestor Jiang Chen, nandito kami upang hintayin ang iyong matagumpay na pagbabalik. Panipi. Oo, Ancestor Jiang Chen, hindi kami aalis hanggat hindi ka bumabalik. Panipi. Oo. Protektahan si Ancestor Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Ang mga tao ng Qingmang ang angkan ay puno ng sigasig, pagsulong at pag-atres kasama si Jiang Chen. Sa oras na ito, kahit na ang isang taong matigas ang puso ay hindi maiwasang maantig sa kanyang puso. Bagamat ang angkan ng Qingmang ay medyo hindi nasisiyahan sa kanya noon, ito ay lahat dahil sa bastos na si Qin Shi na nag-provoke sa kanya. Medyo simple pa rin ang mga tao mula sa angkan ng Qingmang. Na-provoke lang sila ng iba, at pagkatapos ng napakaraming kapatid na lalaki ang namatay, mas nalaman nila kung sino ang talagang mabuti para sa kanila at kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan. Salamat sa inyong lahat. Talagang babalik ako at tatanggalin ko ang sumpa para sa inyo. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen, puno ng kumpiyansa. Ancestor Jiang Chen, hinihintay namin ang iyong matagumpay na pagbabalik. Matigas na tumanggo si Yeloudi, hindi natitinag. Si Chen Luo ay naglalaan din ng kanyang oras. Bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ni Jiang Chen, sa oras na ito, kahit ang mga tao ng Qingmang clan ay alam na pinili nilang umatras alang-alang sa kaligtasan ni Jiang Chen. Paano pa siya magiging pabigat kay Jiang Chen? Kaya naman, habang nangyayari ito, mas lalo niyang naramdaman na ang agwat sa pagitan niya at ni Jiang Chen ay palaki ng palaki. Pagkatapos umalis sa Kaimexing sa pagkakataong ito, siya ay nagmamadali sa lupaing ninuno ng pamilya Chen at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Siya sa kritikal na sandali, naging drag siya kay Brother Jiang Chen, at kinailangan niyang makipaglaban sa tabi nito. Ngunit sa sandaling ito, hindi masabi ang pag-aalala ni Chen Luo. Siguraduhing mag-iingat. Hinawakan ni Chen Luo ang kamay ni Jiang Chen, ibinaba ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang labi. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Sasamahan kita sa lupang ninuno ng pamilyang Chen. Malambot at puno ng ginhawa ang mga mata ni Jiang Chen. Alam niyang ito ang ikinabahala ni Chen Luo. Salamat, Kuya Jiang Chen. Lagi akong mananatili sa tabi mo. Lumingon si Chen Luo, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina at hindi niya kayang tulungan si Brother Jiang Chen. Kung maaari siyang maging kay Brother Jiang Chen, gamit ang kanang braso, hindi na niya kailangang manatili rito at maghintay ng tahimik. Gayunpaman, hanggat hindi babalik si Brother Jiang Chen, hinding-hindi siya aalis dito kahit kalahating hakbang. Tinitigan ni Jiang Chen si Chen Luo at umiling. Nalilito siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang Zhu Gangxi na ito, at napaka-passive niya ngayon. Nagsanib puwersa sina Zhu Gangxi at Qin Shi para harapin ang lugar na ito. Alam ko ang lahat,
makatawid lang ako sa ilog sa pamamagitan ng pagdamdam sa mga bato, na talagang mahirap. Tumalikod si Jiang Chen at umalis ng walang pag-aalinlangan. Umalis siya sa Jiekdayan Bridge at dumaan sa isang mahamog na lugar. Nakakita lang si Jiang Chen ng bangin. Sa bangin, may mga kondado na bakal. Zhou Hengjiang, lahat ng nasa ibaba ay magma purgatorio. Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Chen ang hindi mabilang na mga anino at hindi mabilang na mga bangkay sa magma, na tila nagpupumiglas. Ang mga malalakas na dagandong at desperadong hiyawan ay tila umalangaw mula sa kailaliman ng purgatorio, na kumikilos sa iyong sariling puso. Medyo masama ang lugar na ito. Kung hindi mo sinasadyang madulas ang chain bridge na ito, mahuhulog ka sa purgatorio. Mukhang tiyak na mahihirapan ito. Bulong ni Jiang Chen, bagamat may mga kondado na bakal dito, ngunit itong purgatorio, kumpara sa nakaraang Jiekdayan Bridge, ito ay mas mahirap. Ang Jiekdayan Bridge ay isang self-contained na espasyo, ngunit narito ang isang tunay na purgatorio. Ang nag-aapoy na alon ng magma ay parang nasusunog ang kaluluwa. Si Jiang Chen ay nag-alinlangan, ito dapat ang purgatorio na kinokontrol ng Wheel King. Kung may kakayahan ka, halika rito, hahaha. Sa kabilang panig ng purgatorio, malamig na ngumiti si Zhu Gangxi. Lumingon siya sa likod at ngumiti, puno ng pang-aalipusta. Mabilis silang tumalikod at nawala sa paningin ni Jiang Chen. Walang ilog na hindi ko, Jiang Chen, makatawid. Kung gusto mo akong pigilan, hindi sapat ang purgatorio na ito. Hintayin mo ako, hindi ka mabibigo. Ngumisi si Jiang Chen, at isang makahulugang ngiti ang lumitaw. Sa ang sulok ng kanyang bibig, ngunit sa oras na ito, sa ilalim ng purgatorio, mayroong isang undercurrent surging, at isang torrent ng daan-daang mga paa ay lilito. Sumimangot si Jiang Chen. Napakakritikal ng sitwasyon ngayon. Naiwan siyang mag-isa para sumulong. Walang tumulong sa kanya, kaya kinailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Ngayon ang purgatorio sa ilalim ng bakal na lubad ay ang pinakanakakatakot. Ngunit para kay Jiang Chen, ito ay tila karaniwan lamang, at maaaring hindi ito maglalagay sa kanya sa isang dilema. Makikita na si Zhu Gangxi ay dapat na makatawid sa impyernong ito. Mayroong kakaibang lihim na pamamaraan, kung hindi, ang impyernong ito ay hindi isang bagay na madaling makatawid ng mga ordinaryong tao. Ang impyernong ito ay hindi ang dating magma. Nararamdaman ni Jiang Chen na ang impyernong ito ay mas malala pa kaysa sa mainit na impyerno ni Haring Taishan na nakatagpo niya sa Apocalypse. Bagamat mukhang ordinaryong magma lamang ito, nagbibigay ito sa mga tao ng nakalulungkot na pakiramdam, at walang sinuman ang maaaring maging immune dito. Ito ang reincarnation hell ng wheel-turning king na si Zhu Li. Ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Madaling makatawid si Zhu Gangxi sa reincarnation hell, hindi dahil siya ay isang inapo ng wheel-turning king. Kung hindi, ito ay not be so easy. Isang malamig at malutong na boses ang lumitaw sa tabi ni Jiang Chen. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay natigilan din. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya ang isang lalaking nakaputi, kasing pinong babae, na may mahabang buhok. Siya ay napakagwapo, kasing gwapo ng isang bulaklak, at ang kanyang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin sa langit. Nakabalot sa kanyang katawan ang puting fur coat na para bang takot na takot sa lamig, balingkinitan, napakakalma at composed ang kanyang figure. Dahil sa kanyang hitsura, hindi kailanman naisip ni Jiang Chen kung paano naging masama ang kanyang persepsyon. Napakababa nito na kahit may sumulpot sa tabi niya ay hindi niya ito mapapansin. Sino ka? Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Your helper. Nakangiting sabi ng lalaking nakaputi. Siya ay kasing init ng simoy ng tagsibol at napakaginhawa ng mga tao. Kahit si Jiang Chen ay kailangang aminin na ang lalaking ito ay talagang napakalakas. Kung ikukumpara kay Zhu Gangwei, tila siya maging mapagbigay. Ang kanyang tahimik na hitsura ay nagbigay din ng malaking pagkabigla kay Jiang Chen. Kailangang sabihin na hanggat ang taong ito ay isang kaaway at hindi isang kaibigan, ito ay magiging napakahirap para sa kanya. Tulong. Ikaw at ako ay hindi pa nagkikita. Paano natin pag-uusapan ang katulong na ito? Mukhang walang pakialam si Jiang Chen. Pambihirang mga panahon ito, siguradong walang gagawin sa kanya ang lalaking nakaputi. Kung gugustuhin niya, gagawin niya. Walang paraan para makapaghintay siya hanggang ngayon.
Kung tama ang hula niya, malamang may sama ng loob din siya kay Zhu Gangxi. Ang dahilan kung bakit siya natahimik dito sa pagkakataong ito ay malamang para makuha ang kayamanan. Hanggat may layunin, hanggat may mga interes, kung gayon ay ganap na imposibleng maging isang tunay na kaaway. At least, gusto ko ring mamatay itong Zhu Gangxi, at parang iisa ang layunin mo. Walang-walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang interes. Tama ba ako? Mahirap para sa iyo na patayin siya, kaya ako ang hitsura ng You Can Make You More Calm. Ang lalaking nakaputi ay eleganteng ngumiti at sinalubong ang mga mata ni Jiang Chen. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Para maabot ang puntong ito, tiyak na isa siyang tunay na malakas na lalaki. Okay, dahil lahat tayo ay may iisang layunin, magsanib puwersa tayo at patayin si Zhu Gangxiang. Kung magkakaroon man ng anumang pagtatalo, aasa tayo sa ating sariling kakayahan. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. At least itong lalaking nakaputi. Huwag magsinungaling sa kanya ngayon, dahil kung siya at si Zhu Gangxi ay nasa iisang grupo, hindi ito pinapayagan. Kanina pa nakasunod si Neng sa kanyang likuran, ngunit sa sandaling ito ay nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Siyempre, ito ay nananatiling pag-usapan kung ano ang kanyang aktwal na lakas, at bakit siya pumunta dito para lang patayin si Zhu Gangwei. Naisip ni Jiang Chen na hindi ito ang mangyayari. Feng Qi, naglakas loob ka bang tanungin ang pangalan ng kapatid ko? Jiang Chen, Kuya Jiang, dadaan ako sa impyernong ito ng reincarnation. Siguro kung may kakayahan ka ba? Bahagyang ngumiti si Feng Qi. Alam iyon ni Jiang Chen. Desgay tiyak na gusto niyang subukan ang sarili niyang lakas. Kung hindi niya kayang mabuhay sa impyernong ito ng reincarnation, siguro dapat niyang palitan ang kanyang assistant. Ito ay tulad ng paglalakad sa patag na lupa. Si Jiang Chen ay mahinahong nanguna at dumiretso sa Iron Lock Bridge. Sa ibaba ay ang impyerno ng reincarnation. Sa oras na ito, si Feng Qi ay lubos na nagulat. Ang Jiang Chen na ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Sigurado hindi mo talaga pinapansin ang impyerno ng reincarnation. Ang reincarnation hell ay hindi lamang isang nakakapasong heatwave, kundi isang nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang matakot hanggang sa mamatay. Maraming masasamang multo sa impyerno ng reincarnation. Kuya Jiang, mag-ingat ka. Magiliw na sabi ni Feng Qi. Salamat. Bahagyang tumanggaw si Jiang Chen. Sa oras na ito, kung hindi niya ito ipapakita sa kanya, tiyak na wala siyang pakialam sa kanya. Pumayag silang dalawa na magsanib puwersa, at dapat may lakas sila. Natural, si Jiang hindi maipakita ni Chen ang kahinaan at tumawid sa reincarnation hell. Pagkatapos ay makukuha niya ang pag-aproba ni Feng Qi. Bagamat hindi naman kailangan ni Jiang Chen ang pag-aproba ni Feng Qi, silang dalawa ay lihim na nakikipagkompetensya sa isa't isa. Kung sila ay magsanib puwersa, tiyak na may isang tao maging Panginoon. Sino ang mas malakas ay natural na mas marami kang sasabihin. Sa makatuwid, si Jiang Chen ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan, at tumapak sa bakal na kadena. Sumimangot si Jiang Chen at malungkot ang mga mata. Pambihira nga ang reincarnation hell na ito. Tiyak na hindi ito mas masahol pa sa orihinal na Reno hell. Libu-libong masasamang multo ang nasa reincarnation hell. Nakikita pa nga niya sila sa magma hell. Sa gitna, inilabas nila ang kanilang mga ngipin at mga kuko. Desperado nilang sinubukang itulak palabas, sumugod sa kawalan, at gustong tumalon mula sa impyerno ng muling pagkakatawang tao. Gayunpaman, nang makasalubong nila ang tulay na nakakulong sa bakal sa kabila ng ilog, sila ay natamaan, kaagad sa pamamagitan ng hindi nakikitang puwersa, maging si Jiang Chen ay nakaramdam ng pagkagulat. Ang tulay ng lubod na ito ay naging hadlang ng reinkarnasyon na impyerno, na maaaring hamarang sa masasamang espiritong iyon. Gayunpaman, ang nakakatakot na hiyawa na dulot ng masasamang espiritong iyon ay napakabangis na pumasok pa sila sa isip ni Jiang Chen, at ang kanyang kaluluwa ay tila napunit. Parang crack. Napakapangit ng reincarnation. Malalim na nag-isip si Jiang Chen, nakaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Sa impyerno ng reinkarnasyon, may mga kataas-taasang demonyo, mga demonyong Diyos ng 10 henerasyon, masasamang Diyos na nagsagawa ng libu-libong taon, at mapagmataas na mga ninuno ng tao, ngunit lahat sila ay ipinagbabawal na pag-iral sa impyerno ng reinkarnasyon ngayon.
Gaano man katalino, sila noon, ngayon lang nila matiis ang paghihirap dito. Ang impyerno ng Samsara ay ang huling impyerno ng 10 palasyo ng Yama, ngunit sila ay nakulong dito upang magdusa magpakailanman. Ang pagkamatay ng umiikot na gulong hari ay umalis sa impyerno ng Samsara dito, ngunit nakapinsala ito sa hindi mabilang na mga tao. Evil Ghost, pinahirapan ka sa impyerno sa loob ng 10 milyong taon, hindi makatakas o makatalikod, talagang kasalanan ito. Pulong ni Feng Qi, mahusay magsalita, na parang alam niya. Ang wheel-turning king na napakahusay. King of Wheels, patay ka na ba talaga? Tumingin si Jiang Chen kay Feng Qi na may nagbabagang mga mata, at bahagyang ngumiti si Feng Qi. Ang sobrang misteryosong ngiti ay nagpabagabag kay Jiang Chen. Ang pagkakakilanlan ni Feng Qi ay naging lalong nakakalito, na naging dahilan upang siya ay puno ng kuryosidad. Ano sa palagay mo? Tumigil sa pagtatanong si Jiang Chen, at ang sagot sa tanong ni Feng Qi ay naging dahilan upang hindi siya sigurado. Baka patay na talaga ang wheel-turning king. Kung hindi, paano mabubulok ang reincarnation hell dito sa loob ng maraming taon? Walang nakakaalam kung ilang taon na itong maalikabok na kasaysayan at ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos. Kung ito man ay ang wheel-turning king, ang Nine Supremes, o Senior Longfu II, ang labanang ito, ang mga hinaing at hinanakit ng taong iyon walang nakakaalam kung paano magtatapos ang puot sa huli, kaya hindi alam ni Jiang Chen kung ang Wheel King ay ganap na namatay, at kung nasaan ang 9 Supreme Beings. Ano ang nangyari sa kayamanan na natuklasan ni Senior Longfu II noon? Kahit saan ay napakagulo kaya si Jiang Chen ay hindi mapakali sa mahabang panahon. So, alam mo na ang 9 Supreme Beings ay kasama ni Longfu II. Hinarap ni Jiang Chen si Mo Fengqi. May ilang mga bagay na nangyayari sa loob ng 10 milyong taon, at hindi tayo kasali, kaya sino ang makakaalam? Ngunit narinig ko na ang pangalang Jiu Jizhen. Tungkol naman sa Longfu II, nag-iisip na sabi ni Feng Qi. Tuldok, kilala mo ba ang taong ito? Narinig ko ang isang tao mula sa angkan ng Qingmang na binanggit ito. Tumingin si Jiang Chen kay Feng Qi nang may interes. Walang narinig tungkol dito, umiling si Feng Qi. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Chen. Hindi ba nakakatakam ang lalaking ito? Ngunit palaging nararamdaman ni Jiang Chen sa kanyang puso na malamang na alam ni Feng Qi ang tungkol kay Senior Longfu II at sa dalawang makapangyarihang lalaki. Kung hindi, paano niya malalaman ang lahat tungkol sa wheel-turning king? Si Jiang Chen ay masyadong tamad na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit sa oras na ito, nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Ang mga hiyawan ng mga multo sa ilalim ng tulay ng lubad ay naging mas nakakatakot at nakakatakot. Ito ay hindi isang malaking pinsala, ngunit maaari itong gumawa ikaw ang iyong isip ay ganap na nabago, ang iyong isip ay nasa estado ng pagkalito, ang iyong kaluluwa ay lubhang na pinsala, at ang iyong katawan ay tuluyan ng napunit sa sigaw at sigaw na ito ng kaluluwa. Bagamat napakalakas ng natal star soul ni Jiang Chen, hindi ito sapat para makipagkumpetensya sa mga nakakatakot na mga kaluluwang ito. Sumimangot siya, malungkot ang mukha, at hakbang-hakbang siyang naglakad sa impyernong ito ng reinkarnasyon. Bagamat mahirap ang bawat hakbang, Jiang Chen ang pagkontrol sa kanyang kaluluwa at pagpapatatag sa kasalukuyan, kahit papaano ay hindi siya mapahiya at masisira ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip sa isang iglap. Ang taong ito ay may ilang mga kakayahan. Sabi ni Feng Qi sa isang malalim na boses, ang kanyang mga mata ay gumalaw, at siya ay labis na nagulat kay Jiang Chen. Mukhang ang taong ito ay talagang maaaring maging kanyang katulong. Noong una ay naisip niya na ang kanyang lakas ay masyadong mababa, upang maging kapakipakinabang, ngunit ngayon tila na siya ay minamaliit sa kanya. Ang pagtingin sa sunod-sunod na figure ni Jiang Chen, at pagkatapos ay tinitingnan ng mga anino ng kaluluwa na patuloy na umaangat sa ilalim ng impyerno ng muling pagkakatawang tao, ang bagyong ito ng kaluluwa ay hindi napakadali para kay Jiang Chen na malampasan. Pagkatapos mo lang nalampasan ang tulay ng naihi maaari kang makipagsanib puwersa sa akin. Kung hindi, walang paraan na ikaw ay maging kalaban ni Zhu Gangxi. Pulong ni Feng Qi. Ang ekspresyon ni Jiang Chen ay gaya ng dati, ang kanyang mga kilay ay nakakunot, at ang kanyang pagpupursige sa kanyang puso ay maislan. Gayunpaman, ang tinig ng nakakatakot na multong ito ay tila umuungal mula sa kaibuturan, pinupuno ang kanyang mga tainga,
kanyang isip, at maging ang kanyang puso. Ito ang impyerno ng reinkarnasyon ay pinakipot. Bagamat ang mga kaluluwa ng siyam na impyerno ay nagdusa na mula sa impyerno, sa paglipas ng mga taon at bilyon-bilyong taon, lahat ng mga multong ito ay nasupil sa ilalim ng Conferred God Battlefield, kaya hindi na sila kasing init at malugod na pagtanggap sa kanila, dati ay. Sa pamamagitan ng paraan, ang Reincarnation Hell ay orihinal na huling lugar, ang lugar ng reincarnation, ngunit para sa libo-libong mga multo, ito ay naging kanilang walang hanggang destinasyon, at mahirap tumakas mula dito. Sa paglipas ng libu-libong taon, sila ay naging marahas, nataranta, at nagagalit, at ang lahat ng kanilang mga multo ay naging masasamang multo. Imposibleng makayanan ito ng sinuman, kaya ang reincarnation ng impyerno na ito ay parang bambang pangpanahon. Alam ni Jiang Chen na minamaliit niya ang impyernong ito ng reinkarnasyon, at ang pang-aapi na idinulot ng impyernong ito ng reinkarnasyon sa kanya ay hindi maisip. Paibalik mo sa akin ang buhay ko. Papatayin kita, walang makakapaghusga sa akin. Palabasin mo ako, wawasakin ko ang 3 kaharian. Sa hindi mabilang na mga alulong, si Jiang Chen ay napailing sa nakakatakot na multong ito. May ang anit ay manhid, at ang aking natal star soul ay hindi na makahawak. Ang impyernong ito ng reincarnation ay ganap na nagsiwalat ng tunay na kakilakilabot. Golden Osmanthus Tree, tulungan mo ako. Huminto ang puso ni Jiang Chen, at pinaandar niya ang marangal na enerhiya ng Golden Osmanthus Tree, na agad na pinigilan ang buong impyerno ng reincarnation. Ang ganoong uri ng kalmado at mapayapang kaluluwang kapangyarihan, tulad ng biyaya ng Diyos, ay gumaling ang mga sugat ng lahat ng kaluluwa. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa ay ganap na hindi maaabot ni Jiang Chen. Ang gintong puno ng Osmanthus ay parang pag-aalaga ng isang ina, pinipigilan ito, at lahat ng masasamang multo at kaluluwa ay hindi makalusot sa hadlang nito. Tinamaan ito ni Jiang Chen. Ito ang tunay na immortalidad ng kaluluwa. Ang kanyang sariling bituing kaluluwa ay kailangang mapabuti sa lalong madaling panahon. Ang pag-asa sa panlabas na puwersa ay ang pangalawang pinakamahusay. Isang araw kapag si Jin Guishuo ay walang magawa, kung kaya niya, to-deal with it, then he can just wait. Today. Kaya naman, labis na nabigla si Jiang Chen. Ang susi ay upang mapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng pagsupil ni Jin Guishuo, lumakad si Jiang Chen sa tulay ng lubad, nakaharap sa impyerno ng muling pagkakatawang tao, at lumakad sa tulay ng lubad ng mahinahon at mahinahon, na parang naglalakad sa patag na lupa. Sa oras na ito, si Feng Qi na ang mabigla. Hindi siya makapaniwala na makakaligtas si Jiang Chen sa impyerno ng reincarnation nang walang anumang pagsisikap. Ngayon, ikaw na. Tumayo si Jiang Chen na nakakurus ang dibdib, tahimik na pinapanood si Feng Qi. Talagang pambihira si Brother Jiang, ngayon ako na ang bahala. Tumawa ng malakas si Feng Qi at hindi napigil ang iling ang kanyang ulo, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Habang iniunat niya ang kanyang kamay, lumitaw ang isang gintong anteng-anteng sa kamay ni Feng Qi. Ginagamit ko ang langit at lupa, kontrolado ko ang lahat ng bagay, ang mahiwagang anteng-anteng ay nasa itaas, ang masasamang espiritu ay umatras, umalis ka. Itinuro ni Feng Qi, at ang gintong anteng-anteng ay direktang nakakabit sa tulay ng cable. Sa isang iglap, ang cable naging matatag ang tulay. Pagkababa, si Jiang Chen ay lubos na nagulat, ngunit kahit na nabawi ni Zuan ang kanyang kalmado, dahil makakaligtas siya sa impyernong ito ng reinkarnasyon, magagawa rin ni Feng Qi. Ito ay hindi isang hindi maisip na bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay na sinabi niya ang anteng-anteng na nag-aayos ng kaluluwa ay talagang nakakatakot. Bilyon-bilyong multo ang lahat ay natahimik sa isang iglap, at siya ay lumipad na parang umaapak sa mga alon, tumatawid sa tulay ng lubad sa isang kisap mata. Nang lumitaw si Feng Qi sa tabi ni Jiang Chen, iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ito at binawi ang anteng-anteng na nag-aayos ng kaluluwa. Tila maaaring magamit muli ang bagay na ito. Ito ay talagang isang magandang kayamanan. Galing, binuksan din ni Brother Feng ang aking mga mata. Umiling si Jiang Chen at tumawa. Maliit na skill lang, wala lang hahaha. Nakangiting sabi ni Feng Qi, kusang lumabas din ang kalmado at dominanteng ugali na iyon. Nagkatinginan ang dalawa, at halatang walang kumbinsido sa isa't isa, pero sila
Nagkaroon ng pagkakapareho. Mga kaaway, kaya ang sandaling ito ang pinakamagandang paghaharap. Hindi mahalaga kung sino ang mananalo o matalo. Ang mahalaga ay nakita ng magkabilang panig ang gusto nilang makita. Let's go! Sa tulong ni Qin Shi, ang lalaking ito na si Zhu Gangshi ay tiyak na magiging parang isda sa tubig. Hinding-hindi natin hahayaang magtagumpay sila. Sabi ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, tumingin siya. Pabalik sa Reincarnation Hell kung saan ang mga multo were everywhere, parang may pares ng mata na tahimik na nakatingin sa kanila. Hahaha, sa wakas ay natagpuan na kita, ninuno. Sulit ang lahat ng aking pagsisikap. Pagkatapos ng libu-libong taon, sa wakas ay naghintay ako ng walang kabuluhan. Hahaha, nakatayo sa Lingyon, Tik, nakatingin sa lupa, mayroong walang katapusang daloy ng duguan, tubig, isang talon na may 3,000 metro, lumulubog na parang nagniningas na apoy. Sa di kalayuan, isang pool ng dugo ang pumuno sa mga mata ng lahat ng kulay escarlata. Kulay dugo ang mga corale sa ilalim ng lupa, kulay dugong mga bato, kulay dugong mga stalactites, at madugong malalim na pool. Ito dapat ang lugar kung saan muling nagkita ang mga ninuno. Pinigilan ni Zhu Gangshi ang kanyang ngiti at tumingin ng diretsyo sa harapan na may malungkot na tingin, isang maliwanag na ngiti sa kanyang mga labi. Ayon sa sinaunang alamat, ang madugong lupain ay iniwan ng dalawang Diyos ng digmaan noong sinaunang panahon. Napakakaunting tao ang nakakaalam ng lihim na ito. Ang dalawang Diyos ng digmaan ay makitid na nakatakas sa kamatayan. Sa huling sandali ng mapagpasyang labanan, damaloy ang dugo. Ang malalaking ilog sa wakas ay nagtatagpo dito, at ito ay tinatawag na lugar ng pag-iyak ng dugo. Ang umaagos na tubig ay dugo ng dalawang Diyos ng digmaan. Hanggat maaari mong makuha ang dugo ng dalawang Diyos ng digmaan, hugasan ang diwa at putulin ang utak, ikaw maaaring magkaroon ng dugo ng mga Diyos ng digmaan. Qin Shi, sinabi niya na may pananabik na mukha, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at ang kanyang puso ay kalmado. Walang mas nakakaalam ng sinaunang sikretong ito kaysa sa kanya. Alam na alam mo. Malamig na tiningnan ni Zhu Gangshi si Qin Shi. Sa pag-uulat kay Mr. Zhu, ang mga memorabilia ng Yu Clan ay nagtatala ng hindi mabilang na mga lihim na nakaraan at mga pamana. Pumunta lang ako dito pagkatapos kong basahin ang memorabilia ng Yu Clan, umaasang makakuha ng bahagi ng pie. Yumuko si Qin Shi at sinabing, "Tuldok, huwag kang mag-alala, hanggat nakuha ko ang bloodline ng Diyos ng digmaan, ang mga benepisyo ay magiging sa iyo." Ang lupain ng dugo ay tila inihanda para sa kanya. Salamat, Mr. Zhu. Tiyak na tutuperin ni Mr. Zhu ang mga inaasahan. Mayroong walang katapusang dugo ng Diyos ng digmaan sa pool na ito ng banal na dugo. Hanggat maaari itong makuha ni Mr. Zhu at pagsamahin ito sa sarili niyang dugo, kung gayon siya ay tiyak na magiging katawan ng tunay na Diyos ng digmaan. Ang dakilang okasyon ay hindi pa nagagawa. Kung hindi mo makikita ang mga sinaunang tao, hindi mo makikita ang mga darating. Ang kakayahan ni Qin Shi na mambabula ang iba ay unarate at ang kanyang mga mata ay puno ng kinang. Mayroon ba talagang kaakit-akit sa lugar na ito ng umiiyak na dugo? Tumingin si Krisen kay Qin Shi at sinabing may pagtataka sa mukha. Natural iyon. Ito ang lupain ng umiiyak na dugo. Lahat ng ito ay tunay na banal na dugo. Hanggat ang lahat ng banal na dugo ay pinagsama at hinihigop, kung gayon si Master Zhu ay nakatadhana na maging kahalili ng Diyos ng digmaan. Seryosong sabi ni Qin Shi. Tuldok. Ang pinakamahalagang bagay ay si Mr. Zhu ay isang inapo ng King of Wheels, kaya walang anumang pagtanggi sa dugo. Hanggat maaari itong ganap na masipsip, ang pagdating ng isang henerasyon ng mga Diyos ng digmaan ay ganap na magniningning sa ang buong planeta ng Kuimo. Mr. Zhu, halika. Handa akong bantayan ka sa lahat ng oras, hihihi. Lumuhod si Qin Shi sa isang tuhod, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kahit na mayroon kang kaunting kaalaman, alam ko lang na mayroong isang mahusay na lupain ng kayamanan sa sinaunang lupain ng usok ng beacon. Sa palagay ko ito ay dapat na ang lupain ito ng umiiyak na dugo. Bilang isang inapo ng Wheel-Turning King, hindi ko kailanman magagawa itapon ito. Ang kaluwalhatian ng mga ninuno, ang lugar na ito ng pag-iyak ng dugo, ay ganap na ginawa para sa akin, hahaha. Panipi. Sabi ni Zhu Gangshi na may malaking kumpiyansa.
Iyon na, iyon na. Zengu Beast, protektahan mo ako, gusto kong maramdaman ito ngayon, gaano kalakas, hahaha. Panipi. Sigaw ni Zhugang Hui, isang halimaw na may katawan na parang leon, na may mapalad na ulap sa paanan nito, at kayumanggi ang buhok sa buong katawan nito. Napakaliwanag, makapangyarihan at dominanti, at kapansin-pansin. Zengu Beast. Tandang pananong. Paanong nangyari ta? Hindi ba't nangangahulugan na ang mga sinaunang hayop ay nawala na ng mabaigo ang huling pagkakataon? Panipi. Bakas sa mukha ni Kristen ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Handa talaga si Master Zhu. Panipi. Bahagyang kinukot ni Qin Shi ang mga sulok ng kanyang bibig. To put it bluntly, Zhu Gangshi just didn't trust him. Pero nang makita niya ang hitsura ng sinaunang halimaw, nagulat din siya. Ang lakas ng sinaunang halimaw ay talagang umabot na, kalahati ng antas ng nebula. Level, walang mas masahol pa sa Zhugange. Sa paligid ng Zengu Beast na ito, hindi na kailangang mag-alala ni Zhugange tungkol sa sarili niyang panganib. Talagang walang kabuluhan. Umuungol. Umungal si Zengu Beast, tulad ni Hong Zong, maging si Qin Shi ay hindi maiwasang ma-inspire. Sa oras na ito, patuloy na umaatres sina Qin Shi at Kristen, natatakot sa kamahalan ng sinaunang halimaw na ito. Ang sinaunang halimaw na ito ay isang gawa-gawang hayop mula noong sinaunang panahon, kumpara sa bloodline ng berdeng dragon at puting tigre, ito ay mas malakas lamang ngunit hindi mas mahina. Noong unang panahon, maraming mga halimaw na ang linya ng dugo ay hindi mas mahina kaysa sa mga dragon, at ang Zengu Beast na ito ay isa sa kanila. Pagkatapos tapikin ng Zengu Beast sa ulo, wala siyang dapat ipag-alala sa proteksyon ng Zengu Beast. Siya ay lubos na mapagkakatiwalaan sa lakas ng Zengu Beast. Ang Zengu Beast na ito ay tila nakatitig sa atin. 2. Panipi. Medyo nakaramdam ng kaba si Kristen. Ang kanyang malalaking mata ay tila gustong kumain ng mga tao. Ang kanyang malaking katawan na ilang talampakan ay nagbigay sa mga tao ng natural na pakiramdam ng pang-aapi at puno ng pananakot na kapangyarihan. Kuminahon, kailangan lang nating maging matatag. Okay. Kung susundin natin si Mr. Zhu, siguradong magiging smooth sailing tayo. Walang dahilan para salakayin tayo ng Zengu Beast. Panipi. Sabi ni Qin Shi sa mahinang boses. Pababa na ako. Dapat kainin ninyong dalawa itong 2 Yuan Hui Dan. Kahit na hindi na maibalik ang lakas ninyo sa sukdulan nito, makaka-recover ka man lang. Kung talagang nakahabol ang lalaking iyon na nagngangalang Jiang Chen, kakayanin mo rin. Pinuprotektahan ako ni Zengu Beast, at hindi siya kikilos hanggang sa mamatay kayong dalawa. Tinitigan ni Zhugang sina Qin Shi at Qin Shi na may malamig na tingin. Oo, salamat Mr. Zhu. Paulit-ulit na tumango si Qin Shi. Hanggat buong puso ka, hindi kita pakikitunguhan ng masama. Tinapik ni Zhugang Shi ang balikat ni Qin Shi ng 3 beses. May kanya-kanyang iniisip ang dalawa, at tumalon si Zhugang Shi sa pool ng Divine Blood. Pief! Ang banal na dugo ay tumalsik ng higit sa 10 talampakan ang taas. Si Zhugang Shi ay nakatayo na walang sando sa pool ng dugo, na puno ng dugo. Sa oras na ito, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay tila may labis na nakakatakot na nasusunog na sensasyon. Nasusunog sa kanyang laman. Malamig ang mukha ni Zhugang Shi at mataas ang kanyang fighting spirit. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang dugo ng God of War sa Divine Blood Pool ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Ramdam ito ni Zhugang Shi. Itong malakas na pagkabigla. Walang mas makakaintindi nito kaysa sa kanya. Ito ay isang pakiramdam ng pagsasanib ng tubig at gatas. Ang puso ni Zhugang Shi ay puno ng kumpiyansa. Ito ang dugo ng kanyang mga ninuno. Hanggat siya ay lubos na makakapagsama, saka ang kanyang sarili ang lakas tiyak na aakyat sa langit. Ang antas ng nebula ay tila kamakaway patungo sa kanya. Hindi pinaikit ni Zhugang ang kanyang mga mata, at hinayaan ang kapangyarihan ng dugo na patuloy na sumanib sa kanyang katawan. Ang laman at dugo ay gamulong na parang kutsilyong naghihiwa ng mga buto. Ngunit dahil dito, naunawaan niya mas mabuti na ito ay ang muling pagsilang ng laman at dugo. Tinutukoy ng bloodline ang taas ng isang tao. Kung ang mga bloodline ng 2 Gods of War ay pinagsama-sama at naging sariling gamit,
Iyon ang magiging pinakamalaking pakinabang ni Zhu Gangxi. Paulit-ulit na pinaghiwa-hiwalay, paulit-ulit na pinagsama, naramdaman ni Zhu Gangxi na ang kanyang katawan ay dumaan sa libu-libong init, patuloy na lumalakas, nagiging mas nakakatakot, at ang kanyang aura ay umabot din sa pinakamataas. Nebula level, hahaha, hindi na magtatagal, siguradong makakalusot ako sa nebula level. Tuldok panipik, hindi sapat ang bloodline ng pamilya Zhu. Ang pagdaragdag ng bloodline ng Nine Supremes ay ang kanyang tunay na lakas. Ang dugo ng God of War sa Divine Blood Pool na ito ay unti-unting bumababa. Tila ang antas ng cultivation ni Master Zhu ay patuloy na bumubuti. Sabi ni Kristen na may time na mukha. Oo, malaki ang pag-unlad ng lakas ni Master Zhu. Ang patuloy na pagbaba ng dugo ng God of War ay ang pinakamagandang patunay. Noong una, ang dugo ng God of War ay nasa dibdib ni Master Zhu, ngunit ngayon ay umabot na ito sa ibaba ng kanyang baywang. Napakaraming bloodline ng God of War ang naabsorb niya, at hindi magtatagal bago maipanganak ang isang nebula-level powerhouse. Bahagyang ngumiti si Qin Shi, na may hindi mahahalata na lasa sa sulok ng kanyang bibig. Tumabi si Zenggu Beast para protektahan si Zhu Ganghui, at pumikit kina Qin Shi at Kristen. Bakit ka tuwang-tuwa? Sa tingin mo ba ay mag-aalala pa rin sa atin ang Blood Master na ito pagkatapos niyang masira ang nebula level? Nagpadala ng mensahe si Kristen kay Qin Shi, puno ng pag-aalala ang mukha nito. Si Kristen ay palaging nag-aalala. Mag-ingat at magiging madali para sa isang nebula-level powerhouse na patayin sila. Kailangan ba talaga nilang tanggapin ang mga ito ng ganito? Itong Zhu Gangxi ay medyo moody, na napansin na ni Kristen. Wala sa mga ito ang mahalaga. Ngumiti si Qin Shi na parang makamulto, na lalong nagpagulo kay Kristen. Imposibleng ang bloodline ni Haring Chakravartin at ang bloodline ng God of War of the Nine Supreme Beings ay may sama sa isang katawan. Kung ang kanilang dalawang bloodline ay pinagsama-sama, tiyak na matatanggihan sila. Sa panahong iyon, kahit si Zhu, na sumisipsip ng bloodline ng God of War, siguradong mahuhumaling dito ang hyena. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ay tiyak na aanihin ng taong ito ang kahihinatnan. Kung gusto niyang lumunin ang dugo ng God of War, kahit na siya ay isang inapo ng Chakravartin King, ito ay imposible. Ang dalawang bloodline ay natural na nagtataboy. Ang pinakamataas na God of War bloodline ay natatangi sa pagitan ng langit at lupa, at gayon din ang hari ng Chakravartin. Ang pagmamalaki ng pareho silang bihira sa mundong ito. Sa tingin mo ba ay repolyo lang ang bloodline ng God of War ng isang malakas na emperador? Kahit na, si Zhu Gangxi iyon, at nakatakdang pagbayaran niya ang kanyang katangahan. Ngumisi si Qi at nagpadala ng mensahe kay Kristen. Sa oras na ito, malinaw din ang mukha ni Kristen at tumingin kay Qin Shi na may hindi maliwanag na mga mata. Lumalabas na nakagawa na ng plano si Qin Shi, kaya punong-puno siya ng mga papuri kay Zhu Gangxi sa mga oras na ito, dahil matagal na niyang alam na imposibleng pagsamahin ni Zhu Gangxi ang dalawang linya ng dugo. At siya hindi kaya ang mga powerhouse sa antas ng nebula, kahit na mga powerhouse sa antas ng galaxy, ay maaaring hindi pagsamahin ang mga bloodline ng dalawang powerhouse sa antas ng emperador. Sa ganitong paraan, maaani nila ang mga benepisyo. Hindi nakapagtataka na si Qin Shi ay maaaring umupo sa dawyute ng napakatatag at mahinahon. Hinahangaan ni Kristen si Qin Shi. Talagang tuso si Qin Shi. Ngunit lahat ng mula sa angkan ng Yu ay ganito, hindi. Ang isa sa kanila ay isang lampara na matipid sa gasolina. Sinusundan nila si Zhu Gangxi sa lupain ng umiiyak na dugo. Kailangan lang nilang maghintay para sa huling resulta. Kapag nasipsip ni Zhu Gangxian ang lahat ng dugo ng Diyos ng digmaan, mamamatay siya sa hindi kalayuan, at maging isang demonyo. Ngunit ito ay isang napaka-nakakatakot na bagay. Ito ay maaaring mula sa pagiging sinapian ng isang demonyo, pagkawala ng malay, pagkakaroon ng napakalaking backlash sa lakas ng isang tao, makitid na pagtakas mula sa kamatayan, o pagkawala ng kaluluwa sa pinakamasama. Sa sandaling ito, nahuling dumating sina Jiang Chen at Feng Qi. Pagdating nila, nakita nila si Zhu Ganghui na nasa Divine Blood Pool na, nagsimulang sumanib sa dugo ng God of War. Ang taong ito ay talagang isinasama ang dugo ng Diyos ng digmaan. Hindi natin siya dapat hayaang magtagumpay,
kung hindi, tayo ay nasa panganib. Sabi ni Feng Qi sa malalim na boses. Sa oras na ito, maging siya, na dati ng ganoon, matatag na parang bundok, naging medyo balisa. Sa sandaling pinagsama sa dugo ng Diyos ng digmaan, si Zhu Ganghe ay magiging isang hindi mapapantayang pag-iral para sa kanila. Ito ang maalamat na lugar ng pag-iyak ng dugo. Ang dugo sa loob ay pag-aari ng 9 Supreme Beings at Will Turning King. Hanggat pinapayagan siyang lamunin ito, ang kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Tumingin si Feng Qi kay Jiang Chen. At nagtagpo ang mga mata ng dalawang tao. Maging handa sa pakikipaglaban at huwag na huwag siyang hahayaang magtagumpay. Kayong dalawa na naman. Malamig na sabi ni Jiang Chen, diretsyong nakatingin kina Qin Shi at Kristen. Hahaha, so ano, kung may kakayahan ka, patayin mo kami. Kung hindi, walang paraan para istorbohin ang promosyon ni Mr. Zhu. Kayo ay isang grupo ng mga langgam na gusto ring makipagkompetensya kay Mr. Zhu at maghanap ng kamatayan. Qin Shi sabi ng masama. Tuldok, kung gusto mong maunawaan Mr. Zhu, kailangan mo munang pumasa sa level namin. Sabi ni Qin Shi na may dominanteng tingin. Sa oras na ito, hinaranggan ng dalawang tao sina Jiang Chen at Feng Qi. Iminulat ng sinaunang halimaw ang kanyang mga mata at tahimik na pinanood ang eksenang ito. Hanggat kayang tiisin ito ni na Qin Shi at Kristen, tila hindi na ito kikilos. Ang layunin nito ay ipagtanggol ang huling antas. Naghahanap ng kamatayan. Mahinang sabi ni Feng Qi, pinaalis sina Qin Shi at Kristen. Ito ay isang mule o isang kabayo. Kailangan itong ilabas para sakyan. Pagkatapos pag-isipan ito, tanungin mo muna ako kung papayag ako. Ipagtatanggol namin si Mr. Zhu hanggang sa kamatayan, at hindi mo maiisip na magtagumpay. Sa oras na ito, sumulong din si Kristen. Tuldok. Sa pagtingin kay Qin Shi, naisip na nilang dalawa kung ano ang gagawin. Kung gayon ang tanging nakakakita ng tunay na selyo ay ang lalaking nasa ilalim ng kanyang kamay. Malamig na sabi ni Jiang Chen, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay at patungo sa Qin Shi. Nakilala rin ni Feng Qi si Kristen, at silang apat ay agad na lumaban, at malapit nang sumiklab ang digmaan. Gayunpaman, hindi kalaban ni Qin Shi at Kristen si Jiang Chen at ang iba pa. Pagkatapos makipaglaban sa 12-12 ng mga galaw, tuluyang umatras sina Qin Shi at Kristen, ipinakita ang kanilang kahinaan sa kaaway. Napabalikwas sila at samuka ng dugo, nagpupumiglas ng husto, hindi nakayanan, gumalaw. Sa oras na ito, si Jiang Chen at Feng Qi ay tamad na ipagpatuloy ang pakikitungo sa kanila. Kailangan muna nilang harapin si Zhu Gangshi. Ngumiti sina Qin Shi at Kristen. Ito ang kanilang layunin. Hinding-hindi sila makikipag-away kay Jiang Chen, ipapakita ang kanilang kahinaan sa kaaway, at pagkatapos ay magkunwaring magdudulot ng malubhang pinsala at maghihintay ng pagkakataon. Hayaan si Jiang Chen at ang bagong lalaki na ito na makipag-head-to-head sa Zhu Gang, at pagkatapos ay ang labuyo at ang kabibe ay makikipagkumpetensya sa isa't isa, at ang mga mangingisda ay kumikita, hindi ba ito maganda? Tinawid ni na Jiang Chen at Feng Qi ang Qin Shi. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay medyo nag-aalangan. Ang Qin Shi na ito ay talagang hamina, na ikinagulat niya. Bagamat siya ay nasugatan, hindi ito dapat maging ganito. Matatalo ka ba agad? Ngunit sa oras na ito, Zhu Gangshi lang ang nasa kanyang mga mata. Pagkatapos patayin si Zhu Gangshi, ang nakakatakot na halimaw sa kanyang harapan ay tila pinuprotektahan si Zhu Gangshi. Get out, or die. Sigaw ni Zhengo Beast sa malalim na boses. Maging si Qin Shi ay nagulat. Hindi nila inaasahan na talagang magsasalita si Zhengo Beast. Akala nila ay hindi makapagsalita si Zhengo Beast. Ang aura ng Ancient Shock Beast ay walang kapantay. Nang kaharap sina Jiang Chen at Feng Qi, ang matalim na mga gilid sa pagitan ng dalawa ay nahayag, at ang kanilang fighting spirit ay pumailang lang sa langit na maaari silang sumabog anumang oras. Mukhang ang Zhengo Beast na ito ay may ilang kakayahan, ngunit ngayon, kahit na dumating ang hari ng langit, hindi niya ako mapipigilan. Ang makuha ang Zhengo Beast ay maaaring ituring na nilikha ni Zhu Gangshi, ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi one can save it. You. Sabi ni Feng Qi na may malamig na mukha at isang makamulto ng ngiti.
Napakasarap na umupo sa bundok at panuurin ang labanan ng mga tigre. Nakahandusay sa lupa ang matandang Diyos na si Qin Shi, nakasandal sa bato sa tabi niya, nakatingin kay Jiang Chen at Feng Qi mula sa malayo. Sa sandaling ito, Zhengguo Beast din siya ay ganap na nagising, binuksan ang kanyang mga mata, at handang lumaban anumang oras. Kahit si Qin Shi ay hindi nang ahas na igiit ang lakas ng Zhengguo Beast, ngunit sa madaling salita, ang taong ito ay hindi madaling pakitunguhan, at dapat ay may malapit siyang koneksyon kay Zhu Gangxi. Sa pagkakataong ito, depende kung sino sa kanila ang huling tumawa, ngunit sa palagay ko hindi sila magiging mas mahusay. Napatingin si Krisen kay Qin Shi, at nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Ang hangin sa palad ni Feng Qi ay parang kidlat, at kinokontrol niya ang kulog. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang kulog ang bumagsak mula sa langit at bumaril patungo kay Zhengguo Beast. Si Zhengguo Beast ay umungal, hinarap ang kahirapan, at hinayaan ang kulog na tumama, kanya, umugang ito na parang kulog at tumangging umatras, bawat sentimo. Hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay at tumawid sa kalangitan, pinutol ang mga tinik at tinik. Sword 33. Tinatakan ng mga anino ng mga espada ang sinaunang halimaw. Ang Sword of No Border ay hindi magagapi at tinatakan ang lahat ng mga ruta ng pag-urong ng sinaunang hayop. Si Zhengguo Beast ay hindi nagmamadali o naiinip. Kahit nasa harap ng mabigat na layunin ng espada ni Jiang Chen, ito ay kalmado pa rin. Ang kanyang katawan ay medyo nakakatakot at ang Borderless Sword ay hindi ito mapunit, katawan, na siyang labis na ikinagulat ni Jiang Chen. Napakalakas ng halimaw. Napabuntong. Hininga si Jiang Chen. Sa oras na ito, hindi natatakot si Zhengguo Beast. Hinarap nito sina Jiang Chen at Feng Qi, isa laban sa dalawa, at nakaya pa rin itong hawakan ng madali. Ang mabangis na mga kuko ay patuloy na humahawak kay Jiang Chen, at ang Tianlong Sword ay tumama sa kanyang katawan ng umaalingaw-ngaw na tunog. Naramdaman ni Jiang Chen ang isang puwersang nakakawasak sa mundo na bumagsak mula sa langit. Napakalakas nito na maaaring yumunig sa Heavenly Palace. Ginagamit ni Feng Qi ang kanyang mga kamay, ngunit na-control niya ang kulog. Sa tuwing lalapit siya ng bahagya, mahinahon niyang natatanggal ang marka ng kanyang palad sa kulog. Pinalibutan nilang dalawa ang sinaunang halimaw at masayang lumaban. Eternal Thunder Purgatory. Dumadagandong ang kulog. Tinakpan ni Feng Qi ang langit gamit ang isang kamay, at niyanig ng kulog ang kalangitan. Niyanig ang lupa, gamulong, binomba ang siyam na kulay na kulog, at damapo sa sinaunang halimaw. Umuungol. Sino ang makakagawa sa akin? Ang sinaunang halimaw ay pumailang lang sa langit, at hindi natinag sa siyam na kulay na kulog. Bagamat nag-iwan ito ng ilang bakas sa kanyang katawan, hindi pa rin ito mabaril. Pagtiisan ang kamatayan. Ang sinaunang halimaw ay bumagsak sa hanay ng kulog at kidlat at lumapit kay Feng Qi. Nanlamig ang mga mata ni Feng Qi, nagsanib ang kanyang mga kamao at palad, at patuloy siyang nambobomba sa sinaunang halimaw. Ang nakakatakot na pinagmumula ng enerhiya ay kumalat sa kalangitan at lupa. Ang nebula ay nagbago ng kulay, at ang langit ay naging madilim at ang lupa ay naging madilim. Sa ilalim ng lupa, may mga patuloy na panginginig ng boses na yumanig sa lupa at sa kabundukan, na parabang malapit na ang wakas. Sumama rin si Jiang Chen. Sa isa laban sa dalawa, talagang walang paraan ang sinaunang hayop na ito na makatakas at umakyat sa langit. Ang direksyon ng mahabang espada ay hindi napigilan. Sa pagsanib puwersa kay Feng Qi, ang tatlong bayani ay mahigpit na lumaban at sa wakas ay nahulog sa isang pagkapatas. Bagamat nabigo ang espada ni Jiang Chen at ang palad ni Feng Qi na patayin si Zhengguo Beast, kahit papaano ay pinatatag nila ang sitwasyon. Si Zhengguo Beast, isang higanteng hayop noong sinaunang panahon, ay mas masahol pa kaysa sa mythical dragon at phoenix. Kaya naman napakahirap. Ancient Dragon Soaring Technique. Ginamit ni Jiang Chen ang Dragon Transformation at Dragon Soaring Technique, ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas, at muli niyang pinalakas ang kanyang pag-atake sa sinaunang hayop. Ngunit kailangan kong sabihin na ang kakayahan ni Zhengguo Beast na makatiis sa mga pag-atake, na talagang nakakagulat sa nakaraan at kasalukuyan. Dragon Clan. Iyon lang, ha? Tumingin si Zhengguo Beast kay Jiang Chen, hindi man lang pinansin ang sinaunang Dragon Soaring Technique.
Sapat na iyon para mahulaan kung gaano siya kalakas. Kaya niyang makipaglaban sa kanilang dalawa gamit lang ang kapangyarihan ng laman at dugo. Pantay-pantay ang mga score. Bagamat wala pang panig ang gumamit ng tunay na trump card sa sandaling ito, sapat na itong patunayan kung gaano kadominant ang taong ito. Ang labanan ng buhay at kamatayan ay nakakasira ng lupa, ngunit sa oras na ito, si Zhu Gangxi ay labis ding nanlumo. Damn you guy, kung sino man ang maglakas loob na saktan ng aking Zhengo Beast, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Pulong ni Zhu Gangxi, at nang tumungala siya, ang hitsura nina Jiang Chen at Feng Qi ay nagpakasolem sa kanya. Ito na naman ang bastard na ito, na patuloy na sumisira sa aking mabubuting gawa, at itong si Jiang Chen. Hindi ako naniniwala, kung hindi kita mapapatay, walang makakaalis ng buhay sa pagkakataong ito. Pagkatapos lamunin ng dugo, ng ang Diyos ng digmaan at pagsamahin ito ng perpekto, oras na para sa kanya na pumailang lang sa langit. Bagamat hindi sinabi ni Zhu Gangxi, nababalisa pa rin siya. Alam na alam niya ang lakas ni Feng Qi. Ang dalawang tao ay naging magkaaway sa loob ng maraming taon, at si Jiang Chen ay hindi isang lampara na matipid sa gasolina. Kung hindi para sa kanya dati, matagal na sana siya, natanggap na niya ang mana ng God of War bloodline. Ngayon, pinaghalo na talaga ang dalawang ito. Parehas nga silang species, pero kahit magkasama sila, hindi nila maisip na sirain ang kanilang mga plano. Ngayon ang dugo ng Diyos ng digmaan ay umabot na sa kanyang mga tuhod, ganap na isinama sa dugo ng Diyos ng digmaan, at madaling maabot. Ang ikinagalit ni Zhugang ay dahil walang silbi sina Qin Shi at Clinton. Hindi na nila ito mapigilan. Umatras sila nang hindi nagpupumiglas ng matagal. Tila wala na siyang dapat gawin. Iwanan natin ang basura tulad nila sa likod. Kapag nakumpleto niya ang pagsasanib at nakalusot sa Nebula level powerhouse, siya ay hindi magagapi at hindi mapipigilan. Ang dugo ng Diyos ng digmaan ay patuloy na hinihigop ni Zhugang Hui. Pakiramdam niya ay parang isang malaking pagan ang kanyang katawan, patuloy na lumalakas at lumalaki. Mabilis na naganap ang mga kamanghamanghang pagbabago. Hindi siya makagalaw dahil gusto niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang kasalukuyang bloodline ay napuno ng dugo ng Diyos ng digmaan. Ang dalawang linya ng dugo ay magkakaugnay at paulit-ulit na pinagsama, at sila ay kapwa-exclusive, kaya hindi nang ahas si Zhu Gangxi na maliitin siya. Sa oras na ito, wala siyang ganap na paraan, ngunit alam ni Zhu Gangxi na hindi siya malayo sa totoong antas ng nebula. Brother Jiang, kung hindi ka kikilos, natatakot akong magtatagumpay si Zhu Gangxiang. Ikaw at ako ay hindi dapat magtago ng ating mga sikreto. Napatingin si Feng Qi kay Jiang Chen at hiniling na lumaban sa sinaunang halimaw. Mag-isa, umaasang mapatay ang kalaban. Siguradong magtatagal ito, ngunit kung gagamitin ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang lakas, magkakaroon silang dalawa ng sapat na oras at pagkakataon para harapin si Zhu Gangxi. Ganap, hindi siya maaaring matagumpay na may sama. Alam na alam din ito ni Jiang Chen. Kapag si Zhu Gangxi ay sumanib sa bloodline ng lahat ng mga Diyos ng digmaan sa Land of Weeping Blood, darating ang kanilang krisis. Okay, mabilis tayong lumaban, walang puwang para sa pagkatalo. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Sa oras na ito, sinimulan niyang gamitin ang sheer shock and ravings. Sa oras na ito, kailangan muna niyang harapin ang Zhengo Beast. Ang lalaking ito, nakakainis talaga, bilang asong pagmamay-ari ni Zhugang Hui, tiyak na protektahan ang may-ari nito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita si Jiang Chen ng ganoon kalakas na aso. Hawakan mo siya, at aayusin ko ang porma sayon para matiyak na hindi na siya babalik. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen at nakataas ang sulok ng kanyang bibig. Walang problema, kumpiyansa nang umiti si Feng Qi. Sa oras na ito, napakakumpiyansa ni Jiang Chen, ibig sabihin ay mayroon pa siyang trump card, at dapat niya itong bitag. Hindi rin ito simpleng bagay. Para harangin ang sinaunang halimaw, ito ay kinakailangan upang hindi siya maka-advance o umatras. Halos imposibleng lumipat sa isang ordinaryong half-step na antas ng nebula. Ang lakas at bloodline ng lalaking ito ay dapat na malapit na konektado kay Zhu Gangxi. Nararamdaman ko na lumalakas ang kanyang lakas. Hindi ko talaga siya mabibigyan ng pagkakataong mag-backhand.
Sigaw ni Feng Qi sa malalim na boses, Zenggu Beast the strength in. Daang katawan ay patuloy na bumubuti, na hindi magandang balita. Nangangahulugan din ito na hindi magtatagal bago maging nebula-level powerhouse ang Zhugang Xiang. At kapag ang Zhugang Xiang ay naging nebula-level powerhouse, tama ba? Ibig sabihin ba nitong Zenggo na ito lalakas din ang hayop at magiging nebula-level powerhouse? Dahil sa balitang ito, si Feng Qi ay hindi maglakas loob na mag-isip. Kung ito ay totoo, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Itago ang panganib sa duyan at huwag iwanan ang kahit kaunting pagkakataon para makatayo siya. Natural na alam ito ni Jiang Chen. Habang lumalaban ang Zenggo Beast, lalo itong nagiging matapang, at patuloy na tumataas ang lakas nito. Naipaliwanag na nito ang problema, kaya dapat niyang patayin silang lahat. Siguradong si Zhugang Shi ang pinakamalaking demonyo. Kapag siya ay pinahintulutan na kung ang pagsasanib ay matagumpay, ito ay magiging isang interstellar na sakuna, at hindi mabilang na mga tao sa etheric starfield ang maaaring magdusa. Sa pangalan ko, buksan mo ang Eye of the Sky, at ang nebula at thunderstorm. Pinagdaop ni Feng Qi ang kanyang mga palad at binuksan ang Eye of the Sky sa kanyang noo. Sa isang iglap, ang kanyang lakas ay tumaas din, at sa kanyang daang mga palad ay unti-unting naghihiwalay, at ang kulog sa mga palad ay naging mas nakakatakot. Sa tuwing ang isang palad ay natamaan, ito ay isang pagsabog ng nakakatakot na mga bagyo, na nakakasilaw, at si Jiang Chen ay hindi nang ahas na maliitin ito. Gusto mo akong patayin, ngunit hindi ka sapat na kwalipikado. Ang bagyong ito ay kawili-wili, ngunit sayang ang pagpatay sa akin. Ito ay isang pantasya. Si Zenggo Beast ay sumigaw sa isang malalim na boses, umungal ng galit. Nanginginig ang kanyang mga braso, at nagpatuloy sa napunit sa laman at dugo. 8 braso ang aktwal na lumaki, lahat ay may walang katapusang dugo. Kasama ng kanyang orihinal na 4 na paa, siya ay naging isang nakakatakot na nilalang na parang gagamba. Ang halimaw na yumanig sa mga sinaunang tao, yumanig sa nakaraan at kasalukuyan, at lumulunok ng libu-libong milya na parang tigre. Sa pagkakataong ito ay isa rin ang pinakamalakas na labanan ng Zenggo Beast. Hindi pa niya ganap na naipakita ang kanyang tunay na lakas. Sa pagkakataong ito, lalo siyang nasa sabik. At habang lumalakas ang kanyang amo, siya rin ang magiging bangungot nila. Hindi sapat ang bagyo. Bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan na may kapangyarihan ng kulog. Halika, halika na, umungol si Zenggo Beast, hinahayaan siyang patuloy na bambahin siya ng mga bagyong Feng Qi. Bagamat medyo napahiya si Zenggo Beast, hindi ito nakamamatay. Malubha ang pinsala, ngunit hindi bababa sa oras na ito, siya ay ganap na pinigilan. Sa kabilang panig, ang pormasayon ni Jiang Chen ay halos handa na. Hanggat ang Sheer Sword Formation ay nakadeploy, si Jiang Chen ay hindi bababa sa 70% sigurado na kaya niyang talunin ang Ancient Shock Beast. Darating ang Sword Sheer Sword Formation. Ang Zenggo Beast sa bagyo ay patuloy na umuungal, ngunit nagawa pa rin niyang harapin ito ng mahinahon. Bagamat nabigo si Feng Qi na patayin ito, napigilan siya nito, kaya sa oras na ito kailangan ni Jiang Chen, ilabas lahat, ang sinaunang hayop na ito at ang bloodline ng kaluluwa nito ay malapit na nakatali sa Zhuangji. Kung konektado, ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan man lang na puputulan ni Zhugang Xiang ang isang braso niya. Sa oras na ito, hindi dapat basta-basta ito, kung hindi, mahihirapan si Zhugang Xiang na makalusot. Para sa kanila, ito ay magiging isang hindi maisip na bangungot. Ang sinaunang halimaw ay isang sinaunang mabangis na hayop, at ito ay hindi mapigilan. Lalo na habang ang dugo sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas, ito ay nagiging mas nakakatakot, at ang kanyang pagtitiwala ay likas na walang kapantay. Gayunpaman, hindi siya bibigyan ni Jiang Chen ng anumang pagkakataon. Sa pagkakataong ito na minsan sa buhay, sa ilalim ng panggigipit ni Feng Qi, sa wakas ay nagkaroon na ng lugar ang Sheer Sword Formation ni Jiang Chen. Ang mga anino ng walang katapusang espada, na ginagabayan ng Tianlong Sword, ay nahulog na parang ulan ng espada mula sa langit. Nakakatakot na sword intent. Nagulat si Qin Yu, hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang umatras ng ilang hakbang at tumingin kay Clinton. Hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat.
Ang nakakagulat na bagyong Fengqi, ang sheer sword formation ni Jiang Chen ay nakadama sa kanila ng pagka-suffocate. Kung ang mga pamamaraang ito ay ginamit lamang ngayon, silang dalawa ay namatay na walang libingan. Mukhang tama ang napili natin. Kung haharapin natin sila ng direkta, malamang na mamatay tayo ng walang anumang bakas na natitira. Ang dalawang taong ito ay ganap na lampas sa ating inaasahan. Princeton murmured. Tuldok. Tama ka, dapat nating piliin na magpanggap na patay na, at least makakapagligtas tayo ng kaunting buhay. Kung walang magagawa, tatakbo tayo ng mabilis, aalis tayo sa Qingshan nang hindi nag-aalala na walang panggatong. Anyway, manatili dito, ang aming maliit na buhay. Marahil ay magiging mas mapanganib pa. Naisip na ito ni Qin Shi. Bagamat ang kanilang layunin ay makuha ang kayamanan, kung magbabago ang mga bagay, hindi nila ito magagawa sa pamamagitan ng puwersa. Ngayon ay nakita na niya sa wakas ang relasyon nina Jiang Chen at Fengqi. Kung tungkol sa lakas, ang dalawang lalaking ito ay talagang abnormal. Maaaring hindi ito kasing dali ng inaakala na umani ng mga benepisyo. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Sa sandaling ito, maging si Fengqi ay bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na ang sheer sword formation ni Jiang Chen ay magtuturo sa kanya ng leksyon. Ang nakakatakot na intensyon ng espada na ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-ingat. Napakakilabot na intensyon ng espada, tulad nito kahit na pumunta siya, maaaring hindi niya ito kayang harapin ng maluwag. Bagamat siya ang kakampi ni Jiang Chen ngayon, kung matatalo niya ang sinaunang halimaw at papatayin si Zhu Gangxi, kung gayon siya ang magiging pinakamalaking kaaway niya. Kilalanin ang iyong sarili at ang kaaway, at maaari mong labanan ang 100 laban ng walang panganib. Hindi nang ahas si Fengqi na maliitin ang lakas ni Jiang Chen. Sa ilalim ng dobleng presyon ng sheer sword formation at ng thunderstorm, si Zhengo Beast sa wakas ay naging mahirap na sumulong. Ang thunderstorm ay ginawa na siyang napaka-passive. Ang sword intention sa sheer sword formation ay lubhang nakakatakot din. Ang Tianlong Sword ang nanguna sa daan, hindi problema ang pagpatay sa kalahating hakbang na Nebula Level Masters. Kahit na ang Ancient Shock Beast ay hindi makakatakas sa suntok ng sheer sword formation. Walang kapantay sa talim at kapangyarihan, ang dominanteng kapangyarihan ni Wan Jian Guizhang ay ganap na ipinakita sa oras na ito. Bagamat hindi gaanong binibigyang pansin ng sheer sword formation ang kaharian gaya ng Borderless Sword, ang pinakamahalagang bagay ay napakabilis at napakarami nito na mahirap bantayan, ramdam mo, asphyxia. Gulun Eye. Blood Eye Divine Light, si Zhengo Beast ay umungal, namamaos, at ang mga mata nito ay unti-unting naging dalawang madugong halo, nagmamadaling pumunta sa langit, ang banal na liwanag na tumataas sa kalangitan, hindi mapigilan. Ang Ancient Shock Beast ay tinangay ang halos lahat ng mga bagyo at naglaho. Ngunit sa oras na ito ay nais nitong tanggayan din ang sheer sword formation ni Jiang Chen. Masyadong walang muwang ang iyong mga iniisip. Ang aking sheer sword formation ay hindi mo masisira kung gusto mo. Kumpiyansa na sabi ni Jiang Chen. Sa mundo, ang porma sayo ni Jiang Chen ay tiwala na walang makakasira nito. Siyempre, maliban kung ang iyong lakas ay walang katapusan na mas malaki, kaysa sa kanya, at maaari mong supulan ang 10 karunungan sa isang puwersa, posible na pilitin ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang lakas sa pagitan ni Jiang Chen at Zhengo Beast ay halos pareho. Bagamat napakalakas ng kanyang divine light na may dugo, maaaring hindi siya nito matatalo. Ang kulay dugo na mga halo ng liwanag ay patuloy na nagsasalo-salo, sinusubukang paghiwalayin ang sheer sword formation, ngunit ang sheer sword formation ni Jiang Chen ay talagang nakakatakot. Ito ay ganap na magkasya ng walang anumang mga bahid. Ang espada ng Tianlong Sword ay nasa gitna, at ang Qingtian pinigilan ang sword pillar at susunod. Sa ilalim ng pagsasanib ng dalawang divine light na may dugong mata, hindi nila nakayanan ang presyon ng Tianlong Sword. Poof! Isang nakakagulat na tunog ng pagkabigla ang tumunog, at ang sinaunang hayop ay itinapon sa lupa. Ang mga mata nito ay malapit ng sumabog, at ang dugo ay umaagos. Ito ay ganap na naiiba mula sa dati, at ito ay nawala ang orihinal na gilid nito at nasa ibabaw, ang bingit ng pagbagsak. Ngayon lang ang espadang iyon ay ang buong suntok ni Jiang Chen. Bagamat ang Tianlong Sword ay wala sa kanyang kamay,
na may iniisip sa kanyang isipan, ang Sheer Sword Formation ay maaaring gamitin ayon sa kanyang gusto, at walang makakapigil dito. Ang may dugong banal na liwanag ay agad niyang pinigilan, at si Zengo Beast ay dumanas din ng napakalaking backlash. Ang kanyang mga mata ay pula ng dugo at siya ay halos mabulag. Umungal si Zengo Beast na may walang katapusang kalungkutan. Sa oras na ito, naramdaman na niya na ang kanyang krisis ay tila papalapit ng hakbang-hakbang. Walang makakagarantiya na sila ay magiging uunlad magpakailanman. Alam ni Zengo Beast na sinubukan nito ang lahat, ngunit hindi ito handang sumuko. Naniningil pa rin ito ng walang kabuluhan, sinusubukang lusutan ang Sheer Sword Formation. Gayunpaman, ang resulta ay gaya ng maiisip mo. Ang walang katapusang sword energy sa Sheer Sword Formation ay nagbigay ng malaking presyon sa sinaunang halimaw. Nawalan ito ng proteksyon ng pinagmulang enerhiya at naging mas pasibo. Ang mga peklat unti-unti itong naging halatang unti-unting umaagos ang dugo. Walang makakapaghusga sa akin. Ho-ho! Ang sinaunang hayop ay patuloy na umaatake, sinusubukang makatakas mula sa pormasayon, ngunit ang mga mata nito ay unti-unting hindi nakakakita. Tulad ng isang walang ulo na langaw, ito ay nasugatan ng lakas ng espada ng sunod-sunod, at ang mga pinsala, lalong naging seryoso, pabigat, at ang sigla ay humihina, ang naghihintay dito ay kamatayan. Bagamat ang lakas ng sinaunang halimaw ay patuloy na tumataas, ang kamatayan nito ay nakatadhana na. Ang presyon ng Sheer Sword Formation ay lumalakas at lumalakas. Si Jiang Chen ay nakaya ng madaling suportahan ang Sheer Sword Formation. Ang pinakamahalagang bagay ay iyon ang kanyang kalaban, hindi kasing lakas ng inaakala. Bagamat kalahating quarter pa lang ng isang oras, nakaramdam na si Jiang Chen ng matinding pang-aapi, ngunit sa oras na ito, si Zengo Beast ay namamatay na. Si Feng Qi sa gilid ay may seryoso at maislan na tingin sa kanyang mukha. Hindi na siya kalmado gaya ng dati. Dahil sa Sheer Sword Formation, nakita niya ang mga pamamaraan ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, sinuang ng ahas na baliwalain ito. Bagamat siya at si Jiang Chen ay nagsanib puwersa upang sugpuin ang Ancient Shock Beast sa labanang ito, hindi may kakaila na ang Sheer Sword Formation ni Jiang Chen ang may pinakamahalagang papel. Kayong mga bastard, kailangan ninyong mamatay. Muling lumabas ang boses ni Zhu Gangshi mula sa Divine Blood Pool, umaalingaw sa langit, nakakabingi. Mamatay ka sa akin. Galit na umungal si Jiang Chen, natatakpan ng dugo ang kanyang lalamunan, at ang Heavenly Dragon Sword ay nahulog mula sa langit, nilamon ng galit ang mga bundok at ilog, hinati ang Ancient Shock Beast sa dalawang bahagi sa isang iglap, gamit ang ulo nito nawawala. Sa sandaling ito, si Zhu Ganghe ay bumulwak ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mukha ay nagbago sa pagkabigla. Ang kanyang boses ay parang kampana, at siya ay umiiyak na parang multo o isang lobo. Si Zengo Beast at ang kanyang sarili ay ganap na pinagsama sa isang katawan, na konektado sa pamamagitan ng dugo. Ang pagkamatay ni Zengo Beast ay halos parang nabali niya ang kanyang sariling braso. Ang puot ay kasing lalim ng dagat at hindi sila magkasundo. Sa sandaling ito, ang mukha ni Zhu Gangshi ay kasing lumbay ng tubig, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga arok. At ang banal na dugo sa nakapalibot na Divine Blood Pool ay patuloy na sumanib sa kanyang katawan at unti-unting natuyo, napunid. Bagamat ang lahat ng Divine Blood sa Divine Blood Pool ay naabsorb ni Zhu Ganghui, ang mga layer ng dugo ay nakakagulat pa rin. Hindi, lahat ng dugo sa Divine Blood Pool ay sinipsip niya. Nayanig ang puso ni Feng Qi, at hindi sigurado ang kanyang mukha. Tapos, huli na ba tayo? Pulong ni Jiang Chen. Sa ilalim ng Divine Blood Pool, si Zhu Gangshi ay nakatayong walang t-shirt at mapagmataas sa blood pool. Ang kanyang mga mata ay sobrang init at lamig na parang hamog na nagyelo, at ang kanyang mga dagandong ay nakakapigil sa puso. Talaga bang nakalusot ang taong ito sa antas ng nebula? Sumimangot si Jiang Chen. Bagamat hindi niya nakikita ang lalim nitong Zhu Gangshi, walang alinlangang lumalakas ang kanyang lakas. Bagamat sinubukan nila ni Feng Qi ang kanilang makakaya at ginamit ang lahat ng paraan, sa huli, napakabagal pa rin ang hakbang nila, at ang banal na dugo sa Divine Blood Pool ay nawala. Sa sandaling ito, tila tumigil ang mundo, at lahat ay labis na nagulat. Hindi lang sila, kundi pati sina Qin Shi at Kristen,
parehong may mabagsik na ekspresyon at magkahalong damdamin sa kanilang mga puso. Napagpasyahan ni Qin Shi na tiyak na hindi maa-absorb ni Zhu Ganghui ang lahat ng Divine Blood sa Divine Blood Pool. Kung ganoon, daang pagsasanib ng mga linya ng dugo ng dalawang Diyos ng digmaan ay tiyak na maglulubog sa kanya sa isang lugar ng walang hanggang pagkawasak. Pero ngayon parang ginawa talaga ng lalaking ito, imposible ba? Imposibleng magsanib ang dalawang bloodline ng God of War sa isa. Bakit hindi nabaliw ang lalaking ito? Qin Shi, ito kaya ang haka-haka mo. Mukhang hindi sinapian ng baliw si Zhu Gangshi. Nakaramdam ng pagkabalisa si Krisen. Imposibleng imposible. Walang paraan na makakalusot siya sa antas ng nebula. Imposibleng imposible. Kinagat ni Qin Shi ang kanyang mga ngipin, hindi natitinag ang kanyang puso. Ang isa ay si Yama ng 10th Palace, isang malakas na tao sa Emperor Realm, at ang isa ay sa 9 Supreme Lord, na may bloodline ng God of War. Ang mga bloodline ng dalawang tao ay ganap na magkasalungat at magkasalungat sa isa't isa. Ang isa ay ang kontrolin ang 9 na langit, at ang isa ay ang kontrolin ang 10 lupa. Mahirap para sa langit at lupa na magsanib, at ang tubig at apoy ay hindi magkatugma. Hindi dapat ganito. Lahat kayo ay dapat mamatay at mailibing kasama ang aking Zengo Beast. Walang makakaligtas, at walang makakatakas sa aking palad, Zhu Ganghe. Tumalikod si Zhu Ganghe sa lahat at dahan daw ang sinabing nagulat ang buong katawan niya. Tuldok. Siya ay natatakpan ng ginintoang baluti at may hawak na dalawang immortal na gintong gulong sa kanyang mga kamay, na parabang angkina ng walang kapantay na Diyos ng digmaan. Habang siya ay lumingon, ang madugong liwanag sa kanyang mga mata ay tumagos sa mundo, na bahagyang nabigla kina Jiang Chen at Feng Qi, nagkatinginan, hindi naglakas loob na magpakita ng anumang kababaan. Naging kakaiba ang mukha ni Zhu Gangshi, ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyayari. Ngunit sa madaling sabi, naramdaman ni Jiang Chen na si Zhu Gangshi ngayon ay parang isang napakalaking melting pot, kasama na ang lahat. Ngunit halo-halong ito. Sigurado ako na ang kanyang lakas ay hindi pa nebula level. Bahagyang pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at nagulat. Noong una ay naisip niya na pagkatapos masipsip ang dugo ng God of War, si Zhu Gangshi ay magiging isang tunay na nebula level powerhouse, ngunit ngayon sila sa wakas nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa palagay ko ang taong ito ay tila mas mahirap pakitunguhan. Kumpara sa orihinal, ang kanyang lakas ay tumaas at hindi siya nakalusot sa antas ng nebula. Maaaring mas mahirap siyang harapin kaysa sa kung siya ay nakalusot. Medyo hindi na mapakali ang boses ni Feng Qi, at ang dalawang tao ay magkaharap. Tuldok. Isang sulyap at lahat ay handang lumaban. Gayunpaman, sa ilalim ng pool ng banal na dugo, isang mahabang Saiyan sword ang itinusok sa matigas ang ulo na bato, na agad na nakakuha ng atensyon ni na Jiang Chen at Feng Qi. Iyan ay Qin Tian Sword. Nagulat si Feng Qi, sobrang init ng kanyang mga mata, at agad siyang lumipad patungo sa Saiyan Sword.